kasalanan. Single ako, kaya kahit sinong mahalin ko, single pa rin. Hearted, kaya hindi makapagmahal ng iba. Uy, Uncle Nam, bakit ka nakaupo dito at kumakanta ng pagkalungkot? Uy, may bumisita kay nanay kanina. Wala akong clue kung sino ang dumalaw, pero amoy lalaki siya. Ha? Sino ang dumadalaw kay Hainga na sinasabi ni Nam? Si Padre Philip Nguyen, ilang araw na siyang malubha, nagtatago na, parang multo. Mukha namang bumubuti na siya ngayon. Hindi ko maintindihan ngayon, paano ba talaga magmahal ang mga tao? Tito Nam, mukhang may problema ka ata. Ano yon? Oy. Ano yon? Anak, dati kasi laging nakafocus kay Bunso. May kaya hindi ko napansin ang iba. Ngayon lang ako nagiging aware sa kanila. Sumasang-ayon naman si Tito, di ba? Alam mo ba, narinig ko lahat at gets ko na parang di ka makapagsalita. Halika dito. Sige na, huwag ka nang magpanggap. Alam mo, ilang taon na akong may crush kay Nam. Minsan, nakita kong inaalagaan niya si Hainga. Nakakatawa ka talaga, Nam. Siguradong tama ang sinabi ninga, di ba? Pare, tingnan mo ang mukha ko. Huwag mong sasabihin sa kahit na sino ang lihim na ito. Wala naman akong maraming problema sa ibang tao. Kaya huwag mag-alala, Uncle Nam. Pati ako, hindi ko rin alam kung bakit gustong-gusto ko si Nga hanggang sa makita ko siyang himatayin sa bisig ko. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kita kailangan. Kumusta naman si Tita? Wala na ba talaga siyang pag-asa? Di rin ako sigurado, basta pakiramdam ko. Ngayong buhay, nagmamahal lang ako, Nguyet. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit biglang nagbago ang damdamin ko. Hindi ko pa nararanasan ang ganitong pakiramdam kay Nguyet. Pero hating gabi na. Tama ka diyan, Nam. Pag-ibig na inalay. Napupunta sa wala. Pag-ibig na binitawan, babalik sa iyo. Pasensya na po. Dahil galing kay Kalalapit Doc at ko bagong lang. salta pa lang. Opo. Anong ginagawa ng dalawa hanggang gabi? Oo, Talaga? anak. Dahan-dahan lang. Dito ka maupo, anak. Todo, huge family day. Nako, ano ba? Pasensya na po. Hindi ako nakapunta ngayong anibersaryo dahil naghatid si Mr. ng deliveries at wala akong kasama. Ngayon, paano na lang magtatrabaho ang asawa ng ganitong kalagayan? Sige, pareho kaming busy pa, kaya nga ayusin ko tong bahay para mas komportable si Mrs. Habang inaayos, baka hirap na ang buntis kong asawa na ilang araw pa pa-reserve mo si Mrs. dito. O... Alam. Kung kikita ka, siguraduhin mong maaalagaan mo ang anak at apo ko. Okay? Narinig ko na maganda ang takbo ng negosyo ninyong dalawa. Mukhang abala rin si Tia Atma. Sige, pagbutihin nyo. Ganyan nga. Sige. Ayusin mo na ang mga gawaing bahay. Mauuna Anong na ako. drama ito? Kakadating lang tapos ay uuwi na agad? Magpaiwan ka na lang at kumain tayo ng kanin, Ako, paalis na ako para mag-deliver kaya kailangang umuwi agad para sa hapunan ng suso. Okay? Kung ganun, umuwi ka na. Hoy, tingnan mo ang mga bata dyan. Ang asawa mo, busy yun. Mag-ingat sa pagmamaneho. Dati, Ama. Nandito na na po ako. Tia. Kain na po tayo. Hoy, magkaka-baby na kami. Kailangan nating magtrabaho ng maayos. Ano ba yan, Diyos ko? Bakit lagi na lang siya nagmumura araw-araw? Uy, ang kapal naman ng mukha mo. Kinain ni Papa yung manok kanina. Utang muna sa susunod na bayad. Bakit hindi kita makita? Tapos ka na sa paggamit ng mga damit? Oo, tapos na lahat ng yon. Tiyahin. Siguraduhin mong hindi mo makakalimutan ng mga damit, Dina. Nakalabas na si Tita. Binabati kita, Tita. Wala yan. Congrats. Oo nga, dapat mag-celebrate tayo. At least hindi na kita makikita ulit. Pero, salamat pa rin sa'yo sa pagligtas sa akin. At least, hindi ako napahiya akong parang matanda na walang alam sa tradisyon. 2 beses sa isang araw. Okay?
At tandaan, bawal ang mabibigat na gawain para hindi maapektuhan ang sugat. Alam ko na. Hindi mo na kailangan magsermon. Si Umi nga, paulit-ulit lang sa tabi ko, nakakasawa na. Tara na. Umuwi na tayo, okay? Kung ganon, umuwi ka na lang. Magpasalamat ka pa dyan. Oy, maraming salamat, anak. Oak Tree, Padyolambi. Do I see that is cool? Kim. Matagal na mula nang makita kitang Sabihin mo na! Huwag mo akong gawing walang silbi! Asan si Lynn? Wala lang. Kanina na naisip ko lang kausapin si Moy para sa ilang inuman pa. Heto na! Hindi basta nagmumula sa hangin ang pera ko? Ako ang nagpahiram sa'yo ng matagal na panahon, ha? Ngayon gusto mo nang maningil sa akin? Wala eh. Nahihirapan talaga ako ngayon. Pero, hindi pa rin ako lasing pa. Wala kang pakialam! Kung makakain mo naman, ibalik mo na. Kumunta ka na para kunin ng pera at bayaran ako. Hindi ka masaya? Sige, ipatanda mo na lang sa iba. Anong meron, ate? Kahit anumang partido, kapitbahay pa rin tayo, di ba? Wala akong pakialam sa kapitbahay. Wala namang ibang tao dito. Pabigay na lang ng pera dito. Huwag mo akong sisihin. Baka sunugin ko tong bahay. Bakit ka ganyan, ate? Mag-ingat ka, gobyerno ang kakalabanin mo. Kaya kahit anong mangyari, hindi ba maintindihan mo rin? Kinuha mo na lahat, bahay at lupa ng tao. Si ate, yung maganda, tahimik ba siya? Tara! Masarap! Punta na tayo! Kunin na natin ang gobyerno. Bayaran ko ang lahat. Karapatan kong pag-isipan ang total ng bayarin. Kung gusto lumabas, sige. Kung ayaw, di wag. Wag mo akong inadamay dito. Maliwanag? Hinahamon mo ako, hindi ba? Akala mo hindi ko kaya? Tignan mo. Pakita nga. Siguradong hindi niya babayaran, tama? Hindi ka malapit yung pangarap mo. Buong akala ko. Oy? Magaling ka ba talaga? Kung magaling ka, patunayan mo. Tingnan mo. Hello, tumatawag ba ako sa pulis? Oh, may pagkakataon akong inaasam. Tara na. Papasukin ko pa ang challenge. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako Anong tinatanong? ginagawa mo? Nasaan na nanay mo? Hoy! Diyos ko! Ha? Tumakbo ka! Paano mo nagawang suntukin ako? Subukan mong suntukin ako! Sige, suntukin mo ako! 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 Ano? Anong ginagawa mo, tatay? Anong nangyayari? Lumayo ka sa akin. Kaloka? Mga bobo. Bakit ka galit na galit? Uy! Matagal na siyang nasa ospital pero nung umuwi siya, biglang gumaling. Halika! Naupo kayo! Oy! At bumuka ang sugat. Umuwi ako ng bahay kagabi at biglang nagsisigawan. Mabagal lang. Ang sugat ay hindi pa matagal. Huwag magtrabaho agad.
Para sa pera, baka magkasakit ulit at bumuka ang sugat, mahirap iyon. Naku, alam ko na yan. Yung sa basurahan. Paulit-ulit mong sinasabi. Kabisado ko na. Diyos ko, si tita, si tito ang nag-aalala ng gusto. Nam, umuwi ka na at magpahinga, Kuya, ha? madalas mo nang pinapabayaan Baka may ng nagnakaw bahay. sa karne? May kumain ng baka? Pinakain ni Ate Sao ng pau? Kailangan niyang kunin ang gatas para sa kanya? Diyos ko! Ginugulo mo lahat ng tao. Si Aling Celia at si Aling Chona maraming sinasabi. Baka pabayaan mo lahat ng baka mo. Grabe! Ha? Ba? Kamandan daw! Sinasabi lang ng iba, akala nila ay chismis pero totoo Kaya pala. tuloy palagi kang balisa. Kaya nga sinasabi nila, utang na loob, nakakahiya naman. Tita, may iniisip ka pa rin para sa amin? Salamat, tita. Kawawa mo naman siguro sa mga araw na ito, hindi ba? Grabe, laging patakbo si Tita Sao mula sa aming bahay hanggang kina Tito Nam. Hay nako, sobra na. Pero may mga tao talagang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hay nako, tama na, maraming salamat. Ate? Ayos na ba, Ate Sasing? Salamat. Pwedeng salamat na ba? Salamat na agad. Suot na Salamat ha. O, diba ang sinasabi ko? Tama ba? Presko na ngayon. Kita-kits tayo sa mga susunod Pero na video. sabihin ko na sa'yo, ilang araw na yun, ha? Paano ko gagawin Kita-kita ito? tayo sa susunod na Parang mga pusang video. nakatakbo. Tapos na? Magkikita ang mga kaibigan. Hindi kita nakikita ngayong oras sa lugar na ito. Teka, saan ka pupunta? Tinawagan ko agad. Yung nanay mo nahuli ng mga Hoy, pulis. galit ka na naman. Bakit gusto mo talaga magalit? Hindi masaya ang magalit? Alam mo? Ano bang ginawa ko para hulihin ng pulis? Grabe naman to. Anong galit ka? Di ka naniniwala? Umuwi ka agad? Nahuli ng pulis nanay mo? Kita-kits sa mga susunod na video. Umuwi ng bahay at tingnan natin. Hello sa lahat, pasensya na. May kailangan lang ako ipakita. Mukha ba akong galit na galit? Seryoso ka ba, Ate Sao? Totoo ba? Talaga? Anong ginawa ni Alimoy? Bakit pinagalitan si Ate Sao? Ano yon? Nasaan siya? Grabe! Natatakot talaga ako! Asa ka na? Nay! Sinay pinilit si Kuya Tuga! Kuya Tugate! At si Kuya Tan! Kuya! Mas stress ka pa nga ngayon! Nanay, magpatuloy ka. Sige? Kuya! Sina Ate Tay at Tia ay nasa police station. Anong gagawin natin ngayon? Tulungan mo na siya, please! Seloso ka! Paalam. Ngayon, kalmado ka lang? Pasensya Sa bahay ka lang. na. Hindi ka pwedeng umalis. Pasensya na. Para makaiwas ako kay Pasensya nanay. na. Okay? Hindi ka talaga pwedeng umalis. Klaro? Diyos ko! Kuya Tam, ano pong ginagawa nyo? Diyos ko! Nagluluto si Tiyo ng hipon. Ilang beses na, sabay mag-aalaga ng baka. Hindi alam ni Tiyo, ang pag-aalaga ay biglaan. Ngayon lang, natapos ang pagodel na hindi pa O nasusunod. siya, huwag ka nang magalit. Dinalhan kita ng pagkain para almusal. Si nanay mo nga, inaalagaan nitong si tita mo. Siya na bahala sa Wala akin. namang problema, Tito. Si nanay niluto niya pati para sa inyo. Kaya okay lang. Oy, anak, kumusta na ang buhay mo dyan? Oo, hindi ko na rin makikita si Ann. Naalala ko lang siya paminsan-minsan. Ayon sa investigasyon, si Moy ay napatunayang may kasalanan pa nangang mas mabigat. Kaya kinuha nila lahat ng mga ari-arian na kinamkam ni Mooy mula sa mga tao at ibinalik ito sa kanila. Kung alam ko lang na magkakaganito, hindi ko sana ginawa iyon. Seryoso? O siya? Kumain na Ganun-ganun ba at si kayong Aling Maria dalawa? medyo mahina pa. Kaya ilang araw na, si nanay, lugaw ang niluluto para sa kanya. O kumain ka na? Para mabilis gumaling. Pambihira. Kung hindi, Tito, sino pa ba? Hindi naman dahil sa inyo. Kaya walang problema si Lola. Hayaan mo na. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Kahit papaano maluwag na si tita. Oo, alagaan mo nang mabuti. Si Tita ha? At si Tito ha? At magkita tayo ulit sa mga susunod na videos. Uwi na ako. Salamat anak. Salamat anak. Ang malas ni nanay. Ginawa lang niya yon kasi gusto niyang kumita para sa pamilya. Tien, may paraan ba para matulungan mo sila?
hetong putol na mga bubuyog, oh. Pumayag akong maghanda para sa kasal ng pinsan ko. Lahat ng gastos, pamilya ko ang nagbayad. At ang mga ari-arian na kinuha ni Mama dahil sa utang ay kailangang ibalik ng mga pulis sa mga tao. At yung bayad pa na pamulta para kay nanay din, tayo na ang bahalang mag-adjust, miss. Mga kaibigan, hindi na kailangang mag-alala ang pamilya ko. Walang bata, walang matatandang manggagawa. Ipangako ko sa buong pangalan ko. Yung mga tao na tinutulungan mo, siguradong tutulungan din nila yung anak mo. Kapag ginawa nyo yun, baka hindi nyo na kayang gawin pang muli. Panghuling bayad sa parusa na para kay Nanay Ian. Ngayon, iiwan ko ang asawa ko dito para makakain at magpahinga ng konti. Kahit saan naman ang pamilya ay okay lang. Basta't naroon ka lang sa tabi, ayos na. Hello? Naririnig kita. Hi, ate. Pasensya na. Si ate Puong po ba ito? Oo nga. Ako nga si Puong. Oo nga pala si Bintong. Asawa ni Man. Pumanaw na si Man. May mahalaga akong gustong makausap ka. Tungkol dito. Pwede ba kitang makausap? Alam ko na. Kukunin ko ang address para ihatid siya. Oh, kumusta? Paalam. Lola, ayos ka lang ba? Oh, ayos lang yan. Pwede mo bang kunin yung bag ko sa taas? Mabait ka. Opo, tatay. Lalabas lang ako saglit. Sandali, tatawagin ko ang driver para sa inyo. Hindi na Saan kailangan. naman kinakailangan? Sumakay na ako Doka. ng taxi. 6 na buwan na siyang wala. Ilang taon din siyang nakipaglaban sa sakit na yon. Kaya lang sa huli ay... Siya ang tumutulong sa akin. Kita-kits O, Soke. sa mga susunod na videos. Bakit siya namumuhay ng ganyan? Walang sino man ang maaaring pumili kung paano mamuhay at kung paano mabuhay. Nabuhay siya ng buong buhay niya sa hiya at kasalanan dahil nasaktan kita. Ang pinakamalaking pangarap niya bago siya pumanaw ay makita muli kayo ng anak mo. Kita-kits sa mga susunod na videos? Para sa kanya. Pero, gusto niya pa rin bumawi sa mga pagkakamali niya sa'yo. Bakit mo siya tinanggap ng ganun-ganun na lang? Hindi ka ba galit sa akin? Sa una, sobrang sama ng loob at hindi ko talaga matanggap. Ngunit itinuro niya sa akin kung paano magmahal at magpatawad. Hindi rin naman ako mabuting asawa. May mga pagkakamali rin sa nakaraan. Pero siya mismo ang pumayag. Pero ang mga pagkakamali, sobrang tama. Pangako ko. Kasi pamilya tayo. Galit siya lagi sa akin. Kailangan itong ibigay mamaya para kay Lola. Ngayon naman ay makikita ko na siya. Hindi ko maintindihan kung bakit siya palaging humihingi ng tulong kay Lola. Lola, pwede bang makita ko po siya ng isang beses? Bakit gusto niyang makipagkita sa kanya? Wala naman siyang kinalaman sa kanya.
Gusto ko lang matupad ang pangarap niya. Sana tanggapin mo yung kahilingan ko. Pangako ko, magiging sikreto to at walang makakaalam. Kasi sobra tagal na bago kita nakita ulit. Kaya sana tanggapin mo yung kahilingan ko. Ngayon nitong weekend ay umuwi na ako sa Amerika. Bye! May kasama akong puppet dito. Talaga? Ala, Umuwi Tita ka Tu? na? Wala si Mama dito? Nasaan na si Mama? Yung matanda nasa itaas. Pero parang hindi siya maganda ang pakiramdam ngayon. Hindi na nga nalalamig ang pakiramdam. Hindi ko rin alam. Kanina may tawag tapos lumabas siya. Pagbalik niya, sinarado niya ang pinto ng kwarto. Tumawag ako, sinabi ni Lola na huwag mag-alala. Sige na, tingnan mo. Maraming salamat, Tita. Taanan mo muna. Hintayin mo lang ng konti. Nawala. Parang umiyak si Mama ah. Ano ba ang nangyari kanina? Naikwento mo na sa akin. Galit na naman si Mama. Kalma ka lang. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Wala namang problema. Kasi sa bahay sobrang lungkot. Pasensya na. Ang daming gawain, kaya hindi ko na mabantayan si Nanay. Oo, okay lang yan. Alam ni Mama. May oras ka ba bukas? Samahan mo si Mama maglakwat sa... Kailan balik mo? Bukas? Pwede na. Bukas? Pupunta ako kasama mo. Ngayon, tatawagan ko si Twilin at si Papa. Tatawag ako. Gusto lang ng nanay na makita ang dalawang anak niya. Bakit ang weird mo ngayon? Napansin ko tuwing kasama natin si Twilin, parang mas gusto mo siya. Paminsan-minsan gusto ni Mama ng bonding time kasama ang anak niya. Diba? Sige lang. Pero huwag ka nang umiyak. Ayoko makita si Mama malungkot. Okay,
Dalawa kapag ganyan ang daming gatas ng baka. Sapat na ba yan para sa inyo? Dapat ninyong ibenta para matustusan pang gastos sa ospital nyo. Oy, wala akong sinabi na ganon. Natural lang na may mga sako ng ganito. Hay, ate at kuya. Bakit hindi nyo sinara yung pinto ng bahay kahapon? Sa probinsya, okay lang yan. Pero sa Saigon, mawawala gamit nyo. Nakalimutan ko. Hayaan mo na. Dito ka lang muna. Aakyat ako sa taas. Maganda ba? Dahan-dahan lang tayo, ha? Nguyet, kumuha ka ng kanin at maglagay ng lugaw para sa dalawa. At saka isauli mo na ang pera sa akin, ha? Palagi mo akong pinapahiram. Nahihiya na ako. Wala naman pong problema. Kamusta? Nakapag-cellphone ba si Philip Nguyen nitong mga araw? Hindi ko rin nakita. Parang isang beses lang tumawag si kuya noong kumustahin ni ate ang kalusugan niya. Tapos hindi na ulit tumawag. Iniisip ko na baka busy siya. Ano ka ba? Alam mo, kahit sino dapat kang tawagan. Kita-kits sa mga dapat susunod na naka-standby ka. Oras na. Natapusin ang trabaho. Umuwi dito. At umupo sa tabi ni nga. Alagaan si nga. Anong klaseng pagmamahal yan? Malapit na ang kasal? Magiging mag-asawa na. Kailangan mong alagaan at bantayan ng tao. Okay lang? Hindi mo na kailangan pang maghanap ng dahilan. Dahil... Sige. Walang nangyari kay Philip at sa kanyang kapatid. Wala? Wala nang nangyari? Anong wala nang nangyari, Nguyet? Kasi gusto kitang makilala ni kuya. Kaya sinanay niya si Philip para makilala mo siya ng maayos. Sa totoo lang, nang malaman ko ito, hindi na ako gaanong nag-alala kung ano ang dapat gawin. Nguyen, anong sinabi ni Nguyen? Sa pagitan ni nga at Philukas Nguyen, wala na talagang nangyari. Walang pagmamahalan. Walang kasalan lahat. Sino tinitingnan mo? Ang ganda ng lotus pond na to. Ikita-kita tayo sa mga susunod na video? Parang normal lang itong kotse. Walang espesyal. Mga kaibigan, mag-subscribe sa kanal ng Lala School para hindi ninyo ma-miss ang mga nakakaaliw na video. Saan ka pupunta? Bahay mo ito? Paano ka alis? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang wala akong direksyon. Anong meron? Nagmamahal ba ako? Anong nangyayari? Ang ingay naman. Subscribe na sa Lala School para hindi ma-miss ang mga exciting na video. Ilan meron ka? 65 taon ng buhay. Unang 20. Magsaya ng walang alinlangan. 20 taon ang lumipas matapos ang mataas na sugat. 20 taon ang huli. Para magkano? Ganon talaga buhay hindi dahil sa pagmamahal sa iyo, natalakayin natin ngunit. Subscribe kayo sa Lala School para hindi nyo ma-miss ang mga interesting na video. Ganon pala. Ikli lang talaga, ano. Matapos ko na pong tingnan ng bata. Pakainin lang po siya ng malalambot na pagkain at obserbahan ng kakaibang kilos. Dalhin agad dito kung may problema. Ngayon, pwede na po siyang umuwi. Pakidalhan mo si baby dito.
Balik tanaw. Ano ang Nguyen pangalan? Kaya, Ate, pwedeng bigyan mo si Bibi ng 4 na piraso ng lemon? Mama, diba? Pero siguruhin mo lang pakainin siya ng solid food. At kung may allergic reaction siya, Akala ko si dalhin Kuya mo ay sa puro doktor. laro lang. Walang alam gawin. Pero ngayon, Hindi ko may nangyari. inakalang marunong Nag-aalala na rin para sa magsalita ng pamilya. ganon. Ikaw rin! Marami nang nagbago. Sana maging maayos ang lahat. Ganon din ang iniisip ko. Ganun nga ang mga lalaki. Subukan mong suotin tong damit. Bagay sa'yo ito. Hello? Kumusta kayo? Diyos ko, kay tagal na rin mula nang huli kang makita. Oo. Naglalaro lang ako kasama ang anak ko. Sige, ganun na lang. Kita tayo mamaya. Sana makita ang buong pamilya sa susunod na video. Ano? Ngayon na may kaibigan si nanay. Matagal na. Galing Amerika. At ilang araw lang siya dito. Pwede ba? Pwede kaya tayong dalawa magsama mamaya para mag-shopping? Oo, tatay. Kaya pipiliin ko itong damit, ha? Nakita ko ang damit na ito, oh. Dagdag mo pa ito. Oo. Papasukin mo siya. Kita-kit sa mga... Ang ganda ng coffee shop na ito. Ang disenyong ito ay talagang maganda. Sinabihan ako ng aking ina na pumunta rito para humanga. Kakarating lang. Ano bang magandang tignan dito? Nanay, mag-order ako para sa iyo kumain, okay? Sige na, kaninang umaga kumain na tayo. Grabe, ngayon ko lang nakita na ang haba pala ng pila sa lugar na to. Ano? Ay, kamusta ate? Sawa na ako. Oh, kamusta po? Matagal na ba siya diyan? Oo, kararating ko lang din. Uy, ito ba si Juan? Siya nga. Siya ang anak kong lalaki. Lolo. Masaya akong makilala ka. Ate Tuong. Oh, teka. Kailan ulit ang susunod mong flight? Oh, teka. Narinig ko Sabado sa pala. nanay mo na matagal na raw bago ka bumalik para maglaro. Bakit hindi ka na lang nandito para mag-enjoy? Oo, dahil sa trabaho lang yan, anak. Sabi ng inay mo, ikakasal na daw kayo. Totoo ba? Oo. Mukhang malapit nang maalala nyo ang anak nyo. Ma, may tatawag ako. Paalam na po. Ang bata magaling kumanta tulad niya. Para bang nakikita ko siya nung bata pa siya. Tara na. Kapag nalaman niyang natagpuan ko na ang lola at apo, siguradong matutuwa siya ng sobra. Simula sa oras na ito, makakapagpahinga siya ng maayos. Naniniwala pa rin siya na ang kanyang kasalukuyang ama ay ang kanyang tunay na ama. At ganun din siya. Ayoko na mangyari ulit ito kahit kailan. Isipin mo na lang ito ang huli nating pagkikita. Sana itago mo itong lihim hanggang sa huli. Ipinapangako ko sa'yo. Ito ang totoo. Kung mabubuhay ako, kakain ako. Kung mamamatay ako, dadalhin ko ito. Pinagsabihan din niya ako nang makausap ko na ang bata. Kaya hindi niya dapat guluhin ang buhay nila ng apo niya. Hindi niya nagawa ang tungkulin niya bilang tatay. Yan lang talaga ang pwede niyang gawin para dito.
Seryoso talaga, kumain lang ako tapos naupo na naman sa bahay, nakakabagot. Pero itong dalawang ito, bakit kaya hindi pa umuuwi? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Umupo ka na lang. Umupo ka. Umupo ka. Dito. Umupo ka na lang. Kumain ng lugaw? Nagdala ako ng lugaw. Para kay nga. Mainit na lugaw. Kain na nga. Uy, bakit ginawa mo yan? Di mo ba alam? Uy, anong kinain ko dyan na di naman pwede? Bakit mo niluto yan? Nagpakulo na ako. Kakain na ako. Dadalhan ko singa. Ibig mo bang sabihin may natitira pang lungkot? Ano? Tumataas nga ang antas to, di ba? Binigay ko naman ang lahat ng makakaya ko. Nga. Kumusta na ang sakit mo? Okay Galing lang. na? Magaan lang. Nagagalit lang ako sa'yo. Painit mo lang ng konti yung tubig para sa pagkain ko. Hindi ako Titigan sanay mo kumain yung na mainit. bandang yun. Alam mo na laglag na. Oo. Ganito talaga ako. May sakit ako pero hindi ako mamamatay. Pero kung walang mendahe, mamatay ako kaagad. Uy, Nam, magstay ka lang dito at maglaro. Lalabas lang ako saglit para maglakad-lakad. Upo ka muna. Gusto mong umalis? Ihahatid na lang kita para malibang ka ng kaunti. Huwag maglakad mag-isa. Masakit yan. Ayan na. Hindi, kaya ko na ito. Hawak kamay! Sige na. Kaya mo Sobra yan! naman silang mahigpit. Sinabi na nga niyang pwede. ng tara Pero ang na? daming arte. Tara na. Oh. Ano yun? Kita mo pa ba ang lahat? Anong iniisip mo? Mukhang malalim ah. Uwi na tayo. Ano yun? Te pwedeng dalhin singa, Oy, ha? tama na. Wala namang nakakita. Kaya si Gio na lang. Bakit ganon ka? Kakagaling ko lang sa pagkikita namin ni Viet. Bakit kaya ganito ang pakiramdam ko? Hindi tungkol sa'yo. Pero ano ba talagang nangyayari? Sabihin mo naman sa akin. Problema ko ito. Kahit alam mo, hindi mo naman matutulungan. Oo, kailangan. Ako ang asawa niya, pero parang alalay lang. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginawa ko sa iyo. Pero bakit lagi ka nalang galit sa akin nitong mga nakaraang araw? Kung may nagawa akong mali, dapat sabihin niyo sa akin. Nakapagsalita na siya. Pakiusap, lumabas ka. Kailangan ko ng konting tahimik. Sa tingin mo, alam na niya ang nangyari? Imposible. Kung alam niya, nagwala na siya, hindi ganito kakalma. Sikapin mong magpakabait para makauwi ka na sa amin. Wala ka dito? Sobrang nag-aalala ko. Ikaw rin, alagaan mo ang kalusugan mo at bantayan ng mga bata. Hintayin natin ang araw na makauwi ka. Alam ko na. Tapos na ang oras. Sige, nakikinig ako. Para sa kalusugan, dito ka. Susunod ako. Ikaw naman doon. Pag-asawa, walang may gustong malayo sa anak. Dahil sa sitwasyon, ang isa ay nasa kulungan, ang isa naman ay malaya. Kaysa sa kilos ni Chiu, bakit ang tagal ng nanay mo? Hindi kaya pumayag siyang makita ang tiyahin mo? O naiisip mo bang baka hindi nila tayo pagtagpuin? Hindi mahirap sa simula. Subukan nating baguhin ng kaunti pa. Siguro. Kailangan nating magtrabaho. Siguro. Ewan ko kung kumusta ang kalusugan ni Mama ngayon eh. Nakakatuwa ka, anak. Inay. Inay. Ako. Kumusta ka na? Okay lang ako. Akala ko nga wala nang bibisita sa akin dito. Nay, dati pag pumupunta ako at kasama ni tita, ayaw niyo akong papasukin. Pero ngayon pinayagan niyo ako. Kaya masaya ako, Nay. Totoo ba? Nasaan si Han? Nasaan siya? Bakit hindi siya dumadalaw sa akin? Si Tan naman, napansin kong nahihirapan siyang maglakad, kaya pinapunta ko ang anak ko para dalawin siya at itago siya. Mabuti naman. Gusto ko rin makilala yang si Tay. Nakakaya naman kung magkita kami. Si Tay ay napakabait.
Napakabuti niyang mag-alaga kay Han. Ngayon nga'y mahal na mahal nila ang isa't isa. Ngayon, si Tai kinuha si Han hindi dahil sa pera. Patunay na, kahit malayo ang pamilya natin, hindi kita pababayaan. Sinira niya kami ni Kuya Hiep. Sinira ang pamilyang ito. Kamusta ka?